wala si mama mo?
Good morning po sa mga isa. Kayo po sa iyo ngayong umaga. Amen? Amen. Parang hindi naman mahalata. Are you happy this morning? Amen? Amen. Kung kayo po sa atin po si tayo, kayo po yung kamit pa ng mga sa tayo alitin. Read your Bible, pray every day. Read your Bible, pray every day. Ready? Sing. Read your Bible, pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible, pray every day. As you grow, grow, grow. As you grow, grow, grow. As you grow, grow, grow. Read your Bible, pray every day. As you grow, grow, grow. I'm blessed. I'm blessed. Everybody sing. I'm blessed, and I know that I am. Since Jesus took control of my life. I'm blessed, and I know that I am. 'Cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you're happy to ask me, how are you, everyone? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. We are in Proverbs chapter 35. Proverbs chapter 2. Then this is the verse number 8 or the month of May. Meron din ang babala. Amen. Amen. Basahin po natin na sabay-sabay. Basahin po natin sa verse 1 hanggang umabot tayo sa verse 8. Amen. Verse 1. Ready, read. My son, if thou wilt receive my words, and I my commandments may keep, so that thou wilt find and hear unto wisdom, and apply thy heart to understanding. Yea, if thou Christ after knowledge, and lift up thy voice for understanding. If thou seekest her as silver, and searchest for her as great treasures, then shalt thou understand the fear of the Lord, and find knowledge of God. For the Lord giveth wisdom, out of his mouth cometh knowledge and understanding. Lay at last from wisdom for the righteous, he is backward to them that walk uprightly. He that giveth us judgment and preserve the way of his saints. Then shalt thou understand righteousness and judgment and equity, yea, every good path. When wisdom entereth into thine heart, and knowledge is blessed unto thy soul. Pleasure shall preserve thee, understanding shall keep thee. To deliver thee from the way of the evil man, from the man that seeketh forward things. Who leave the paths of uprightness, to walk in the ways of darkness. Who rejoice to do evil, and delight in the forwardness of the wicked. Whose ways are crooked, and they go forward in their paths. To deliver thee from the strange woman, even when strangers plotted with her words. Which forsaken the guide of her youth, and forgetting the covenant of her God. For her house is light unto death, and her path unto the dead. None that walk with her turn again, neither take no note of the path of life. That thou mayest walk in the way of good men, and give path of the righteous. For the upright shall dwell in the land, and the perfect shall remain in it. Amen. Last verse and read it. But the wicked shall be cut off from the earth, and the transgressors shall be put to death. Amen. Praise the Lord. We're happy this morning, amen? Good morning po sa bawat isa. Praise the Lord. Salamat po sa salita po ng Diyos. Ating binasa ngayong umaga, amen? Mula sa hirap, bigo na po ngayon, amen? Ang bilis ng mga araw at panahon. Dahil sabi ng Bible niyan, mga kapatid, sa verse 13, sabi natin, to live the path of uprightness, to walk in the way of darkness. That's the way of God. Righteous. Yan po yung daan po nila. Pero ngayong umaga, mga
kapatid, tayo po ay natapos sa ating pong devotion. Sa natin ang Bibles natin mga kapatid sa Romans 10:15. Romans 10:15. Romans chapter 10 verse 15. And yan po kayo. Sign natin, ready, basa. How shall we said to me, said, how shall we of them that preach the gospel of peace, bringing the tidings of good things. With the Bible, how beautiful are the feet of them that preach the gospel. Kahit yan ay walang manicure, kahit yan ay paan at parang luya. Sabi ng Bible, how beautiful are the feet. Hindi dahil po naka-spa, hindi dahil naka-pedicure. Sabi ng Bible, that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Amen? And this morning, ang ating pong devotion, the feet of a soul winner. Of a soul winner. The feet of a soul winner. Ang paa. Ang mga paa ng soul winner. Dahil muna kayo manalangin. Nakilang Diyos, salamat po ngayon mga sa blessing this. Hindi po masalitan. Blessing po ang aking pong devotion. O kami nung may umaga. Lain po ang Panginoon. At kayo po ang usap po bago po ang anak. At lain po ang Panginoon sa aking po. Soul winner may umaga. Kami po ang aluluwa, sikap, aluap. At ang babayos namin. Lain po namin po Panginoon ang safe flight po Panginoon dahil mas family. Ay lang ang Panginoon. Hindi po ang Panginoon. Kaya hindi po sila kawalan. Salamat po sa biyaya. Dalayan po namin kami kasalamat sa tanging pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. And you may be seated. Magandang umaga muli sa bawat isa. Amen. Praise the Lord for a great morning. Binigay sa atin ng Diyos. Salamat na tayo po ay ginising ng Diyos ngayong umaga. Amen. At iba ay sobra na ng tulong. Pero salamat ginising pa rin tayo ng Diyos. Amen. Ito po yung first Saturday ng buwan mga kapatid ng Mayo. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. We're already on the feet, man. Okay, so ating pinag-aaralan mga kapatid, the senses of a soul winner. So napag-aralan natin una the eyes of a soul winner, ang mga mata ng soul winner. Dapat yan ay nakatingin sa salita ng Diyos, nakatingin sa mundo, nakatingin sa Panginoon, nakatingin and sa sangkalangitan. Last week, napag-aralan natin the heart of a soul winner, ang puso ng soul winner. Okay, ano dapat ang puso ng soul winner? A heart for God, a heart for the gospel, a heart which glorify, and a heart of gladness. Ano naman po yung the feet, ang mga paa ng soul winners. Okay, our feet brings us where we want to go. Right? Amen? Kayo po ay nangyari nandito ngayong umaga kasi bakit? May mga paa kayo na dinala kayo sa lugar nito. Amen? May mga paa, kapatid, na lumakad para makarating kayo sa lugar po na ito, mga kapatid. Kahit naman walang sasakyan may mga paa, di po ba? Amen? Dadahin po tayo sa lugar na ating pong gustong puntahan. Pero sabi po ng Bible po diyan sa ating bidas, how beautiful are the feet. Napakaganda ang mga paa, sabi ng Bible, ng mga nagdadala o nagpapahayag ng Ebanghelyo ng kapayapaan at nagdadala ng kagalakan ng mabuting bagay. Kagalakan ng nagdadala ng masayang balita ng mabuting bagay. Glad tidings of good things. Ano bang dala natin sa tao? Ang kaligtasan. Amen? Nasabi ng Bible sa Psalm 37:23. Tingin po sa Psalm 37:23. 37:23 ng Psalm, Book of Psalm, sabi ng Bible sa Psalm 37 verse 23, ready basa, the steps of a good man are ordered by the Lord and he delighted in his way. See? Ang hakbangin, sabi ng Bible, ng mabuting tao ay inaayos ng Panginoon at siya ay nalulugod sa kanyang mga lakad. Okay? Siya ay nalulugod sa kanyang mga lakad. Kaya payagan natin ng Panginoon ang siya mag-ayos ng ating lakad, diba? Ng ating mga hakbangin. Okay? The feet of a soul winner.
So number 1, na ating pong makikita, punta tayo sa Ephesians chapter 5. Saan ba dapat ang ating pong mga paa? Yan. Tama. Tama. Ephesians chapter 5. May sabi ng Bible. Ephesians chapter 5 verses 1 and 2. Basahin natin right. Be ye therefore followers of God as dear children. Verse 2, and walk in love as Christ also hath loved us and hath given himself for us an offering and a sacrifice to God for a sweet smelling savor. So number 1, the feet of a soul winner, walking in love. Dapat lumalakad sa pag-ibig. Sabi ng Bible, walk in love and walk in love. Okay, dapat lumalakad tayo sa pag-ibig ng ating Panginoong Diyos. Amen? Lumalakad tayo sa pag-ibig sa tao. Kaya nga you go where God, whom God loves. Pupuntahan natin yung mga iniibig ng Diyos. And walk in love. Sabi ng Bible na kung paano din naman ang Panginoon, minahal niya tayo at ibinigay niya ang kanyang sarili bilang hain, bilang offering at sakripisyo. Sabi ng Bible sa Diyos na isang mabangong samyo. Kaya tayo po ba kapatid, ang ating po bang pinupuntahan, amen, ay ito po ba yung mga minamahal ng Diyos. Kaya tayo po pupunta sa area, pupunta tayo sa tao, na mga napapahamak, pupunta ng impyerno, mahal sila ng Diyos, ayaw ng Diyos pupunta sila ng impyerno, amen. Kailangan nila ng kaligtasan. Our faith must be walking in love. We go to where and to whom God loves. Pupunta tayo sa mga tao na minamahal ng Diyos, na nangangailangan ng kaligtasan ngayong umaga. Nangangailangan ng encouragement, nangangailangan mga kapatid ng mga salita ng Diyos. Amen. Kailangan nila, mga kapatid, ng mga tunay na magpapahayag sa kanila ng pag-ibig. Galing tayo ng mga paa natin sa kanila, mga kapatid, upang may pahayag ng pag-ibig. God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. We must be walking in love. Kaya ngayong bottom line ng ating ginagawa, ng ating lakas, nakakapagod, mainit. Di ba? Tama? Mainit, nakakasuffocate, nakakapanghinda. Oo. Pero tayo po ay lalakad, mga kapatid, ayon sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Amen? Oo. But tayo po ay mamotivate out of love. Gawa ng pag-ibig sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Gamitin natin ang ating mga paa upang atin po silang marating, upang atin silang maabot. Our feet must be walking in love. Number 2, sabi ng Bible, verse 8. Yan lang po yan, mga kapatid. Verse 8. Chapter 5, verse 8. Let's read. For ye were sometimes darkness, but now are ye in light in the Lord. Walk as children of light. Not only walking in love, walking in the light. Kaya merong awitin ng mga bata. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Okay? Kaya we need to walk in the light. We must be walking in the light. But does it mean, mga kapatid, you do what God wants? Nasa dilim tayo, mga kapatid, hindi natin kita ang ating ginagawa. Okay? Hindi maliwanag sa atin, mga kapatid, kung anong patutunguhan ng ating nilalakaran. We need to be walking in the light para maunawaan natin, makita natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kaya sabi ng Bible yan, bago ng 15, bago ng 8, sabi ng verse 7, verse 6, sabi ng Bible, verse 6, let no man deceive you with vain words, for because of these things cometh the wrath of God upon the children of disobedience. Be ye not therefore partakers with them. So huwag na tayong lumakad, mga kapatid, sa mga mapagsalansang. Okay? Sa mga lumalakad sa kadiliman, kundi dapat tayo po'y lumalakad sa liwanag. Because God is, Jesus is light, mga kapatid, we must be walking in the light. Amen? Dapat hindi malabo ang iyong patutungan. Saan pupunta? Hindi ko alam. You're walking in the darkness. Kasi hindi mo alam ang direksyon mo. Walang plano.
May araw ng linggo, saan ka pupunta? Di ko alam. You're walking in the darkness. You have no direction. Hindi pa alam mga kapatid kung ano ang kalooban ng Panginoon. Okay? We must do. You do what God wants us to do. Okay? Paano natin magagawa yung nais ng Diyos sa atin kung nasa dilim tayo? Amen? Eh, nasa kadiliman tayo, hindi natin makita ng maliwanag ang gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Sabi ko nga lagi kapatid, walang matinong tao kapatid nasa kalagitnaan ng gabi ay gusto lalakaran yung madilim. Kung siya lalakad sa madilim, pipiliin mo lumakad sa maliwanag, amen? Okay? Wala mong normal na tao kapatid o matinong tao, lalo babae, araw ng o kaya hating gabi at ang pipili niyang lalakaran yung walang ilaw-ilaw. Tayo mga anak ng Diyos, inilagay na tayo sa liwanag, dapat lumakad tayo sa liwanag. Amen? We must be walking in the light. Maliwanag dapat nakita ng tao, kapatid, sa direksyon ng buhay natin. Hindi yung ang tao naguhula. Hindi nila alam kung saan direksyon buhay natin, hindi nila alam kung saan tayo matutungo. Dapat maliwanag, amen? Mag-araw ng Sabado, meron tayong soul winning, amen? Mag-araw ng Linggo, meron tayong simba, ay magpunta ka ng simbahan, amen? Hindi ka na manghuhula pa. Okay? Kaya we must be walking. Dapat maliwanag ang testimony natin patutunan. Kaya tayo po'y lumalakad sa liwanag. Okay, so number 1, walking in love. The feet of a soul winner, we must be walking in love, walking in the light. And number 3, sabi ng Bible, verse 15. Basahin natin verse 15. Ready, 3. See then that you walk circumspectly, not as fools, but as wise. Sabi ng Bible, walk circumspectly. Ano ibig sabihin ng circumspectly? Na mayroong pag-iingat. Gaya ng pusa, pag naglalakad ng pusa, halos hindi mo marinig ang kanyang mga yapak. Yun po yung circumspectly. Hindi yung maglakad ka, lahat ay pambira, lahat ay nasisipa. Lahat ay naapakan. Walang kaingat-ingat. Di ba, yung mga sapatos at tsinelas, sandaling napupudpud kasi hinihila. Pero sabi ng Bible yan, work circumspectly, not as fools, but as wise. Lumakad. Hindi parang mangmang, hindi parang marunong, sabi ng Bible, amen? So what is that, kapatid? Walking with the learned. Dapat lumakad tayo, kapatid, kasama ng mga wise. Yung mga wise, kasama ng mga natutunan. We associate ourselves with the learned. Sa mga natutunan, sa mga may wisdom na. Okay? You go with whom God is glorified. You go to with whom God is glorified. Tayo po ay sumama at lumakad kasama mga kapatid ng Diyos at kasama ng mga tao na nakapagbibigay luwalhati sa Diyos. Okay? You go with whom God is glorified. Tayo po ay sumasama mga kapatid sa mga nakakapagbigay luwalhati sa Panginoon. Okay? Hindi po yung learned mga kapatid, yung mga matatalino. Maraming mga matatalino, mga hangal. Okay? Mga hangal. Ibig sabihin, mga wise. Sabi ng Bible, he that wins souls is wise. Ang nag-aakay ng kaluluwa, wise. Ang nag-aakay ng kaluluwa ay wise. Ay dapat tayo pa lumakad sa mga wise din naman. Oo. Kaya nga, sabi ko nga po sa inyo, mga kapatid, kung meron man pinaka-advantahin na kayo mga sumasama sa soul winning, kasi mas marami na kayo salita ng Diyos. Marami na kayong salita ng Diyos. Dami ko ng lesson na nibigay sa inyo. Dapat yung mga lesson meron sa inyo mga nag-take note. Kung meron na kayong mga disciple, dapat na ituturo nyo. Tama, Iman? Kasi kayo po ay nagdi-deposit ng mga kaalaman niyo. Sa inyo, gagamitin yan. Sa inyo, gagamitin. Kung hindi nyo sa buhay, at sa inyo, gagamitin. Muna kayo matuturuan. Amen.
Kaya pag may tao kayong kung talagang kayo meron ng bunga tuturuan, discipleship nyo na yun eh. Discipleship nyo na po yan eh. O ba, magkaroon lang ka talaga ng wisdom sa Diyos, hindi ka ng wisdom sa Panginoon, bigyan mo ako ng wisdom. Pwede mo baguhin yung title na yan. Kahit hindi soul winner muna, kung hindi man siya soul winner. For the faith of a Christian. Di ba, ligtas ka na? Hindi tayo, binibigyan na ng paanan Diyos eh. O saan dapat patutungo yung paanan natin? Lumalakad sa pag-ibig. O alam mo na bang pag-ibig ng Diyos? Kilala mo na ba kung sino yung minamahal ng Diyos? Ay dapat alamin mo kung sino yung minamahal ng Diyos. Walking in the light. Di dapat lumalakad ka na ngayon sa ilaw. Ano yung ibig sabihin niyan? Dapat alam mo na yung direksyon mo sa araw-araw ng buhay. Hindi yung gaya ng dati na hindi mo alam kung saan ang direksyon mo. Gigising ka kung anong oras gusto mo. Kasi bakit? Wala kang kaplano-plano. Araw ng linggo, hindi mo alam kung saan ang pupunta. Pero kung ikay anak na ng Diyos, lumalakad ka sa ilaw. Kaya nga dapat kayo nakakapag-mas wais na kayo. Hindi nyo naman kailangan na mag-invento ng sasabihin nyo eh. Kung lahat ng aking sinabi, yun ang pinagsasabihin nyo, hindi mo tayo itong problema. Ano ba nyo? Amen? Amen? Magkaroon ka lang talaga ng wisdom galing sa Diyos na kung saan i-appropriate mo kung ano mo tuturo. Ano nyo i-appropriate? Naaangkop. Diba? Naaangkop. Alam mo kung saan naaangkop kung kanino naaangkop. So in that way, the disciple. Okay? Na mga panghawa kayo. Na mga lalagong tulad yun din naman. Mga panghawa kayo sa iba. O, na hindi lang tayo nagdilito. Tama, amen? Amen? Hindi lang tayo. Kundi pagkos, meron kayong maaaya din naman ng mga iba. Huwag yung brother. Piling natin lumakan mapatid sa mga natututo. Piling natin lumakan mapatid sa mga may kaalaman ng salita ng Diyos. Amen? Ngayon kung may kaalaman ka na, ikaw na magbahagi sa iba. Ikaw na yung mag-disciple, sabi mo nga magturo. Meron pa sila mga bagay na hindi natututunan. Ikaw na. Eh, kaya dapat yung paa mo, daling ka na sa kanila. Sabi ko nga po sa inyo, hindi lang naman kayo dito sa labas mag-win, dito kayo sa loob mag-win. Amen. Why do we need to win them? Kahit hindi pa sila sa loob, nawawala sila eh. Nawawala sila. But does it mean they have not been wrong yet? Kaya nga nawawala sila eh. They are still lost. Maybe they are saved. Sila ligtas na, pero hindi pa maliwanag sa kanila yung kanilang direksyon. They need to be won. Amen. Okay? Kaya sila'y maakay natin, sila'y magabayan natin, mga kapatid. Okay? Kaya kung tayo po'y lumalakad sa pag-ibig, mahalin natin sila. Ayon sa pagmamahal. Kaya kung tayo po'y lumalakad sa ilaw, ay nasa liwanag tayo, dapat maliliwanagan mo sila. Na di ba sa madilim na gabi, pag ikaw ay may kandila, may hawak mo yung kandila, saan lang yung naliliwanagan? Saan yung naliliwanagan? Di ba, maliliwanagan yung paligid mo. As you walk, naliliwanagan yung mga madilim na dadaanan natin. Dapat ganon din tayo. Anong ibig sabihin niya? Nakakapag-influensya tayo sa iba. Pag-influensya tayo sa iba. Meron tayong ma-influensyahan din ng mga bagong mga mananampalataya. Walking with the Lord. Okay? And then lastly, sabi ng Bible, Colossians chapter 2. Colossians chapter 2. Dito tanda natin walang pagalingan. Amen? Na bawat isa, meron alam ng iba na hindi mo alam. Meron kang mensahe na napakinggan, hindi mo na naalala ng iba. Tama? Amen? Okay? Kaya hindi pagalingan. Kung maaari kang magtanong, kahit hindi mo alam, talagang magtanong ka. Sabi ng Colossians chapter 2, verse 6, sabi ng Bible, read it, as ye
have therefore received Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Na kung paano, sabi ng Bible, ikaw ay tumanggap kay Kristo Jesus na Panginoon. Lumakad ka sa Kanya. Lastly, walking in the Lord. The faith of a soul winner must be walking in the Lord. Not only with the Lord, but in the Lord. Ano ibig sabihin niyan? Sa Panginoon ka mismo lumalakad. Hindi ka lang lumalakad kasama ng Panginoon, kundi sa Panginoon ka mismo lumalakad. Sabi ng Bible, walk ye in the Lord. Okay? Walk in the Lord. Marami kasing lumalakad sa Panginoon, pero hindi naayon ang kanilang puso sa hindi ba sa simbahan din naman? Amen? Pero ang kanilang puso ay malayo naman sa Panginoon. Amen? Hindi ba't nandiyan din naman? Okay? Pero hindi naman lumalakad sa Panginoon. Kaya hindi lang dapat tayo lumalakad kasama ng Panginoon, kundi lumalakad tayo mismo sa Panginoon. Ang sabi ng Bible, walk ye in the Lord. Amen? Okay? Means to say, mga kapatid, ay from within to without. From within yung paglakad natin sa Panginoon. In, you see the word in? It is from within. Tagus-tagusan ang paglakad natin sa Diyos. Kaya sabi ko, wag lang gawin natin ritual. Hindi na lang po maging na parang ritual ay. Ritual na lang natin. No? You must be walking in the Lord. Sabi ng Bible, as we walk in the Lord, tuloy niyo po ang basa, sabi ng Bible, verse 7, roots and build up in Him and established in the faith as ye are resolved, abounding therein with, you see, mauugatan ka eh. Sa Panginoon ka mismo lumalakad, mauugatan ka. You will be built up, sabi ng Bible, patatatagin ka. Establish, sabi ng Bible, pagtitibayin ka sa iyong pananampalataya. Ayon sa mga bagay na itinuro sa iyo, na ikaw ay mananagana ng may pagkakasalamat, abounding in thanksgiving. Kaya maging maugatan ka. Ano yung sabihin pag inugatan ka na? Hindi ka basta-basta nahugugo. Hindi ka na basta-basta naalis. Hindi ka na basta-basta mananawa. Because you walk in the Lord. That must be our thing. Kaya dapat yung ating po mga paa, kapatid, amen? May tamang lakad, amen? Amen? May tamang lakad ang ating mga paa. May direksyon dapat ang ating mga paa. Okay? Determinado tayo dapat sa ating paglakad hanggang maabot natin ang ating destinasyon, amen? Amen? Hanggang maabot natin ang ating destinasyon. Okay? Kaya dapat lumakad tayo ng naayon sa naisip ng Diyos sa ating buhay, mga. Okay? Walking in the Lord. Kaya, tanda yan eh. Sabi ng Bible, na kung paano tinanggap mo si Yesu Cristo. Tinanggap niya ba si Cristo? Marami mga tumatanggap kay Cristo, hindi pa lumalakad kay Cristo. Tumanggap lang. Pero hindi pa lumalakad kay Cristo. Ang buhay ay wala sa hulog. Okay? Ang buhay ay wala sa hulog. Wala pa sa sa kalooban ng Panginoon. Kaya makita natin, mga kapatid, lagi nasa core ng ating paglilingkod sa Diyos. Ito tayo pagkalingkod ng umaga, dito ba ang ating attendance. Okay, nandiyan. Kapag lingkod ng umaga, madalas nandiyan yung bisita natin, dito ba, Iman? Ay pag Sunday morning, we have the visitors, the church goers. The church goers. And sold out Christians. Yan yan. Pero pagdating ng hapon, sila na lang paghapon. Ito yung mga convicted. Ayun, yan paghapon, kaya babawasan. You see? O pagdating ng prayer meeting, o kaunti na lang din ulit. Yan na po yung mga sacrificial Christian. Yan na po sila. Okay? O, pero pagdating ng soul winning, mas kaunti na ulit. Ayun na po yung mga surrender talaga. Nanawa natin.
Amen? We don't just walk in with the flow. Don't just go with the flow. Okay? Eh dapat lumakad tayo kung saan tayo nais palakarin ng Panginoon. Mahirap, sabi ng Bible, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, they run and they stop, they pag ikaw maging personal surveillance, kahit mag-isa ka na. Tanda mo yan, wala ka nang lilimunin at wala ka nang tatawagan at wala ka nang aasahin ba? Ikaw na. Amen? Ngayon ito nga, wait, wala kami. Wala din kayo. Diba? You can go out sa Pilipinas personally. By your own. See, you don't serve the pastor, you serve God. Amen? That's so na. Huwag tayo magdantay ng schedule. Gawin natin, mga kapatid, yung pinapagawa ng Diyos sa atin personally. Amen? May sarili kang bahay. Ate Teresa, 3 pa paa. Diba? May kanya-kanya tayong paa. Huwag na umasa sa paa ng iba. Amen? May sarili kang bahay. How beautiful are the feet, sabi ng tayo. Okay? How beautiful are the feet. Napakaganda ang mga paa. Kahit yan pedicure yan at kahit yan ay na-spa, kahit pagkalambot-lambot na pa, pag hindi naman susulwingin yan mga kapatid, sa harapan ng Diyos mga kapatid, not beautiful. Not beautiful. Ay doon ako mga kapatid, sa nakikita ng Diyos beautiful. Ha? Amen. Ay doon dapat tayo mga kapatid. Hindi sa nakikita ng tao ang ganda ng paa mo, ang ganda ng mga kubo, may hapon, may star, may extension. Bagay na bagay ang mga pangamo niya sa sapatos mo. Sabi ng Bible, how beautiful are the feet, those that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things. Amen? That must be our feet as soul winner. Amen? Kaya ganun din sa mga nakapunghay ngayong umaga, na mga iilan, ay mag-soul winning din po kayo ngayong umaga. Sister Chris, Sister Jam, saka Sister Joy, saka si Lizette. Let's have a beautiful feet. Amen? For the Lord. Amen? That's the feet of a soul winner. Salamat po sa Diyos sa kanyang mga salita. Kaya makita niyo po yan, kapatid, ang kahalagahan. Lahat na bahagi ng ating katawan, binigay ng Diyos, meron tayong makukuha na devotion. Amen? Sabi ko, kung meron pinaka-advantage, ikaw ay nanandirito ngayong umaga. Every Saturday. Puno na kayo, ngayon, sa inyo gagamitin. Magdanap na kayo ng tuturuan ninyo. I-stock nyo lang yan. O paano nyo po matatandaan kung hindi nyo tuturo? Paano nyo po ma-exercise kung wala kayong magtuturuan? Amen? Kaya huwag po bakit sa inyong sarili. Kaya dapat meron na kayong matuturuan naman na kasi kung may magagaling na sa soul winning, about sa disciple, still part of the Great Commission. Sino na ang nadi-disciple natin? Diba? Kaya dapat, pressure tayo. Hindi na tayo makutek mga kapag soul winning na tayo, so anong susunod? Anong susunod? Kailangan natin mamili tayo para sa Panginoon. Amen? Okay? Hindi kayo kukulong sa pamimili para sa Panginoon. Kung sasaktan man nila sa tayo, disobedient. Amen? Okay? Pero at least alam po natin na ginagawa natin yung kalooban ng Diyos. Amen? Challenge natin yung sarili natin. Mayo na. Di ba? Natapos na tayo ng 4 na buwan. 8 buwan na lang. May bunga na ba kayo? May bunga na ba tayo? Tapos ang 4 na buwan. Challenge natin sa sarili natin. Huwag tayo. Nakontento na lang kung ano yung magagawa natin. Hindi, challenge natin, Lord. Please help me. I want to do more.
Ayaw ko din yan. Yung ating gagawin mga kapatid. Huwag nating papayagan. Kalating taon na wala tayong tatawigan man tayo ng 2026. Walang nangyari sa atin. Tayo lang matatawid ng 2026. Amen. Okay. Let's bring our faith where what God wants to be. Gawin natin ang ating mga pa kung saan nais ng Diyos na tao tayo. Saan yan? Of course, sa perfectong kalooban. Amen? Amen. Sige po, tayo po magsitayo, tayo po manalangin. Nagilang Diyos, salamat po ngayong umaga. Dali mo po ang aming pong mga paa, po Panginoon, sa mga taong higit na nangailangan po sa inyo. Ang kaligtasan, ng pag-encourage po Panginoon Lord. Kayo po ang gumamit po Panginoong instrumento sa bawat soul winners na narito ngayong umaga, maging sa mga kapatiran na po ay naka-tune in via live streaming. Ating pong devotion, pagpalain nito. Kayo po ang pumilo sa mga isang bigay po Panginoong pangyarihan. Encourage po Panginoon. Sa ating bukas, bigyan po naman prospects ng mga bisita na masusundo po Panginoon for our first Sunday service ng buwan po Panginoon ng May. Give us excitement for doing of you Lord that help us. Ang aming po mga paa ay lumakad ay sa iyong pag-ibig. Lumakad po Panginoon sa liwanag ng inyong po mga salita. Lumakad po Panginoon sa mga kapwa natin po na rin po ng inyong mga salita. At lumakad higit lahat po Panginoon sa iyo bilang amin po Panginoon at Diyos amin. Pagkakataon po kami sa araw po na ito, sa panlangin. Dalangin po namin hiling na may pasasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. I'm with Leomar. Sabi ni Sister John. Amen. Praise the Lord. Okay. Sumpi naman tayo dito. Sumpi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Go.